Alam kong hindi mo pansin. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong kantang ituturo sa inyo. So ang title pala nito ay yung Pagdating ng Panahon by Aisa Sigera. So napakaganda ng kanta na to at madali lang naman yung mga chords niya. Meron lang siyang isang pirasong bar chord lang. So alam ko namang kayang-kaya niyan. So ito pala strumming version to. So dito muna tayo sa strumming. So yung strumming pattern natin is magiging dalawang klase. Okay, dalawang klase. So yung unang strumming is ganito lang. Down, down, up, up, down, up. Okay, ulitin ko. Down, down, up, down, up. Okay? So ganun yung una. Yung pangalawa naman, pag yung chords nasa loob ng open, close parenthesis, dalawang down lang. Okay? Dalawang down lang. Pag yung chords nasa loob ng open, close parenthesis. No? So, palitan nyo na lang yung strumming na yan kung sakaling gusto nyong palitan. Basta babagay lang doon sa tugtog. Na? So, proceed na muna tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya rito is C. Ayan, so yung C, second string, fourth, tsaka fifth. Okay, C, tapos G. So, yung G, first string, second string, fourth, tsaka, fifth, tsaka sixth. Ayan. G, tapos F na nasa loob ng open close parenthesis. So ito yung sinasabi ko sa inyo na bar chord, isa lang naman yan. Ayan, so yung F na nasa loob ng open close parenthesis, nakabar sa first, sa second, third string, sa third fret, fifth string, tsaka fourth string. Ayan, G, F na nasa loob ng open close parenthesis, tapos G na nasa loob ulit. Tapos pupunta kayo ng C na wala ng open close parenthesis. Tapos pupunta kayo ng A minor. So yung A minor, second string, fourth, tsaka third lang. Ayan. Tapos babalik kayo ng F, A minor ulit, tapos G, tapos pupunta na kayo ng D minor. So yung D minor, first string, third string, tsaka second string. Ayan, D minor, tapos G, D minor ulit, tapos G. Okay? Yung buong chords na yan, dalawang beses nyo gagawin. Okay? Dalawang beses nyo gagawin yung lahat ng chords na yan. Okay? So, sasample lang ko kayo, no? Pero isang beses ko lang uulitin yung ano natin, yung chords na yan kasi baka makapiright pa tayo, no? So, ganito naman siya kapag kinantahan na. Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, papansin mo rin, mapapansin mo rin. So ulitin nyo pa. Doon naman yun sa part na alam kong di mo makita. So, hindi lang natin kakantahan na yun kasi baka makapiright pa tayo. Pero 2 times yung gagawin yung lahat ng chords na yan, okay? Yung pangalawa doon nasa part na yon, okay? So, proceed naman tayo dito na lang kaagad sa kanyang chorus. So, yung chorus niya naman dito mga ka-idol, gagawin natin chorus 1 tsaka chorus 2. Okay? So, dito sa chorus 1 niya is ganito. C. So, hindi na natin iisa-isahin yung string, no? Kasi naisa-isa naman na natin kanina. Ayan, C, G, E minor. So, yung E minor, 5th string lang naman tsaka 4th string. Ayan. Tapos A minor. Tapos, dito na kayo sa may F na may open close parenthesis, G na meron din, E minor na meron din, A minor na meron din. Tapos pupunta kayo ng D minor na wala ng open close parenthesis. Tapos G na walang open close parenthesis din. Okay? Pagkatapos niyan, ulitin nyo lang ulit yan. No? Kaya ako binukod yung mga chords na yan. So ulitin nyo lang ulit yung ayan, yung C, G, E minor, A minor. Tapos babalik na naman kayo sa may open close parenthesis na F, G, E minor, A minor. Tapos dito na nag-iba, D minor na nasa loob na ng open close parenthesis.
Kasi kung mapapansin nyo dyan, yung D minor nung una, walang open close parenthesis. Okay? Ito dito sa D minor na sa baba ng chords na yun, na pangalawa, meron na siyang open close parenthesis. G na meron na rin. Tapos C na walang open close parenthesis. Okay, kaya ko siya hiniwalay kasi yung D minor tapos G nung una walang open close parenthesis, di ba? Yung sumunod naman na is meron na siyang open close parenthesis, kaya ko hiniwalay. So mamaya sa chorus to i-explain ko mamaya yung sa chords na lang, okay? So tandaan niyo yan mga kaidol, yung chords ng chorus kasi halos yan na rin yung sa pangalawa mamaya. So ipapaliwanag ko na lang. So ganito naman siya, sasampulan natin para mas maintindihan nyo, no? So ganito naman siya sa chorus. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, na 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 na, maging tibok ng puso mo. Tapos yung sa baba naman, sana nga'y mangyari yun, kahit tapos papasok yung instrumental. Okay, so idiretso na natin. Yung instrumental niya naman dyan is G, E minor, A minor, F na nasa loob ng open close parenthesis, G na nasa loob, E minor na nasa loob, A minor na nasa loob, tapos D minor na walang open close parenthesis, tapos G na walang open close parenthesis. Okay? Pagkatapos nyo nitong instrumental, pupunta naman kayo ng verse 3. Okay? Verse 3 na. So, same lang yung verse kanina na sinabi ko na pang whole verse, same lang yun. Pagkatapos ng verse 3 na, pupunta na yung chorus 2. Okay? So, yung chorus 2 mga ka-idol is pag ending na, kasi sa pangalawang chorus na, so sa ending na, okay, yung ending niya is C na lang, C, G, E minor, A minor, F na may open close parenthesis, G na meron, E minor na meron, A minor na meron, tapos D minor na walang open close parenthesis, tapos G na walang open close parenthesis. Okay, sa ending na kasi yan. Okay, sa ending na yan. So, proceed na lang kagad tayo doon sa kanyang bridge. Okay? So, pagkatapos ng chorus, magbi-bridge kayo. Okay? So, yung bridge niya is F, G, E minor, A minor, tapos D minor, G, D minor, tapos G ulit. Okay? So, dito sa bridge, sasampulan natin para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. Okay? So, pagkatapos ng chorus, papasok na tong bridge. Okay? So, ganito naman siya sa bridge. Di pa siguro bukas, di pa rin ngayon, malay mo balang araw, dumating din yun. Tapos chorus ulit. Pagdating ng panahon. Okay? So, babalik na naman kayo ng chorus. So, ganun lang naman siya kadali. May isang pirasong bar chords lang naman siya, pero alam kong kayang-kaya niya yan. So, ayun lang. Sana nagustuhan niyo itong tutorial natin at good luck sa bago yung matututunan.